Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Feeling. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Bago ko simulan ng aking kwento, ay gusto ko munang bumati ng isang napakagandang hapon sa inyong lahat. Lalo na nga sa mga bumubuo ng numero 1 programa na paborito namin. Tawagin niyo na lamang ako bilang Linda, 36 years old, at kasalukuyang nakatira sa Nasugbu, Batangas, pero tubong Cavite ako. Siya nga pala, ang ibabahagi kong storya ay tungkol sa aming dalawa ng asawa kong si Donnie. Popoy at Hasmin, pinakasalan ko si Donnie dahil buo noon ang kumpiyansa ko na siya na talaga ang lalaking nakatakda para makasama ko habang buhay. Noong una ay masaya naman ang pagsasama namin, pero simula noong magkasakit siya at nang malaman niyang hindi na kami magkakaanak dahil sa sakit niya, ay biglang nag-iba ang ugali ng asawa ko. Madalas kaming mag-away noon at sa bawat pag-aaway namin ay ako ang pinaka-apektado at pinaka-nasasaktan. Donnie! Donnie! Nakikiusap naman ako! Mag-usap tayo! Buksan mo naman to pinto! Bahala ka sa buhay mo! Donnie naman! Buksan mo na to! Teka nga, makuha na nga yung susi! Donnie! Mag-usap naman tayo! Huwag mo akong kausapin. Lumayo ka nga sa akin. Ano ba? Kinakausap kita ng matino, kaya kausapin mo rin ako ng matino! Bakit ka ba nagkakaganyan? Donnie, alam ko ang kalagayan mo. Naiintindihan kita, pero sinasabi ko sa'yo, hindi mo mawala yung sakit mo kahit na magwala ka pa dyan! Iyon na nga yung kinagagalit ko. Hindi na ako gagaling sa sakit ko. Linda, wala akong silbing asawa. Ikaw, iwanan mo na lang ako, please. Hindi ko gagawin yan! Donnie, hindi naman ako humihingi sa'yo ng anak, di ba? Tanggap ko kahit wala na tayong anak. Ang importante lang naman sa akin ay ikaw! Sinungaling ka. Teka, Donnie! Ano ba talagang problema mo? Yan ba ang sakit mo? O may iba kang hinihimutok dyan? Ano? Sumagot ka naman dyan para alam ko! Sino yung kausap mong lalaki kanina sa palengke, ha? Ano, Linda? Sumagot ka. Donnie naman! Nagsiselos ka na naman ba? Oo, nagsiselos niya ako kasi ang sweet ng dalawa. Huwag mong pagsilosan si Makoy, Donnie. Kaibigan ko lang siya. At kaya naman kami nagkatawanan kanina kasi may kinukwento siya sa akin na nakakatawa. Pakiusap naman, Donnie. Huwag mo na akong pag-isipan ng masama. Hindi ako naniniwala. Kahit kailan, Donnie, hindi kita kinaliwa. O talaga? Bakit kay Erin nagawa mo? Kung nagawa mo nakuhin si Erin, tsaka ko, magagawa mo rin sa akin yan. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Huwag mo nang ungkatin pa yung nakaraan ko. Iniwan ko si Ernie para sa'yo. Kasi mahal kita. Ikaw ang mahal ko, Donnie. Ikaw ang may kasalanan kung ba't ako nagkakaganto. Malinis ang konsensya ko. Hindi kita niloloko. Maniwala ka sa akin. Donnie, kung nag-aalala ka masyado sa sakit mo, huwag kang mag-alala at handa kitang tulungan. Asawa mo ako! Hindi ko kailangan ng tulong mo. Yan ang hirap sa'yo. Kung tratuhin mo ako, parang wala akong babel dyan sa buhay mo. Donnie, hindi ka ba nagsasawa na araw-araw na lang tayong ganito? Oo, Linda, sawa na ako. Sawang-sawa na ako sa buhay na kasama ka. Kaya nga siguro dapat maghiwalay na tayo. Ano sabi mo? Maghiwalay tayo? Bakit naman? Donnie, ginagawa ko naman ang lahat para maging mabuting asawa sa'yo. Tama na nga, Linda. Alam ko nagsasawa ka na rin sa sitwasyon natin. Kaya sige, hanggat maaga pa, tigil na lang natin to. Donnie! Maghiwalay na tayo at buo ng desisyon ko. Teka, ano yung ginagawa mo? Bakit mo tinatanggal yung mga damit mo sa cabinet? Ano pa ba tingin mong ginagawa ko? Aalis na ako dito. Teka, saan ka pupunta? Wala ka ng pakialam doon. May pakialam ako kasi asawa mo ako. Oo, asawa nga kita pero noon yun, hindi na ngayon. Hindi ka aalis, dito ka lang.
Sino ka para pigilan ako? Basta, aalis ako sa ayaw at sa gusto mo. Donnie, bakit ka ba ganyan ha? Nasasaktan na ako! Ano ba? Huwag mo akong pigilan, Linda. Wala akong kwentang asawa. Ayoko na. Alagayin mo lang ako habang buhay. Kaya ikaw, kalimutan mo na lang ako. Sige na, hayaan mo na lang mag-impake. Basta hindi ka aalis ng bahay! Wala ka sa buhay mo. Donnie! Donnie! Ano ba? Bitiwan mo ako. Linda, ano ba? Dito ka lang! Dito ka lang! Ano ba? Bitiwan mo ako, sabi. Donnie! Donnie! Ano ba? Bumalik ka rito! Donnie! Popoy at Hasmin, hindi ko matanggap noon ang paghihiwalay namin. Halos araw-araw na lang yata ay umiiyak ako dahil kay Donnie. At dahil nga sa mahal ko pa rin ang asawa ko, ay binabaan ko na lang ang aking pride at nagmakaawa ako na siya'y bumalik sa akin. Pero nabigo ako noon dahil tuluyan ding nawala sa akin ang asawa ko kahit ano pa ang aking gawin. Donnie, bumalik ka na. Diyos ko, pabalikin niyo na sa akin si Donnie. Donnie, pakiusap, sagutin mo na itong tawag ko. Hello? Sino to? Donnie, si Linda ito. Linda? Teka, paano mo nalaman yung bagong cellphone number ko? Hindi na mahalaga yon, Donnie. Nasaan ka? Nasa bahay ako ng tito ko. Tito ko ngayon lumalagi. Teka, ano bang kailangan mo sa akin? Donnie, namimiss na kita. Nakikiusap ako sa'yo. Bumalik ka na sa bahay natin. Linda. Parang awa mo na, Donnie. Hindi na ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Sobrang nangungulila na ako sa'yo, Donnie. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Bumalik ka na. Pangako, mas magiging mabuting asawa na ako sa'yo. Tapos na tayo, Linda. Hindi na mababago pa yun. Pero asawa kita. Kasal tayo. Donnie, wag mo naman sanang sayangin yung pinagsamahan natin. Alam mo, hindi sagot yung paghihiwalay sa problema nating dalawa. At kung iniisip mo na magiging pabigat ka sa akin, nagkakamali ka. Donnie, asawa kita. At obligasyon kitang samahan sa hirap man o ginhawa. Linda, pagod na ako. Ayokong habang buhay mo kung papasanin tayo sa sakit ko. Linda, kung nagkasalaman ako sa'yo, patawarin mo ako pero hindi mo na ako mapapabalik pa dyan sa bahay. Donnie! Tama na. Tigil mo na ako. Hindi na kaya ako ginagawa to kasi alam mo makakabuti dito sa atin. Anong makabubuti doon? Maaring sa'yo, oo, pero paano naman ako? Sige na, tama na, Linda. Ibababa ko na to. Huwag, Donnie, please! Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Mamamatay ako kapag tuluyan ka nang mawala sa akin. Wala na akong magagawa. Sige na. Donnie! Donnie! Hello, Donnie! 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 Sana sagutin mo ulit ito. Hello, Donnie? Ano ba, Linda? Di ka ba titigil sa pangulit sa akin? Sinabi ko na nga sa'yo na ayaw ko na, diba? Pero mahal na mahal kita. Sa pinawag ka na makulit. Bye! Donnie! Donnie! Hello, Donnie! 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 Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Bakit sinasaktan ng ganito? Bakit? Diyos ko, tulungan niyo po ako. Popoy at Hasmin, wala akong mapagpilian noon kundi tanggapin ang katotohanan na hindi na babalik sa akin ang asawa ko. Pinilit kong kalimutan noon si Donnie at magsimula ng panibagong buhay. Oo, mahirap, pero nakaya ko din. Namuhay ako mag-isa at nag-concentrate na lamang sa pagnenegosyo. Samantala, hindi ako hinayaan ng Diyos na mag-isa dahil binigay niya sa akin si Cesar.
Isa siyang delivery boy at sales representative ng soft drinks at siya ang nagdi-deliver noon sa sari-sari store ko. Naging magkaibigan kaming dalawa at nauwi rin ito kinalaunan sa pag-iibigan. At mas minahal ko siya nang minsang iligtas niya ako sa kapahamakan. Naku, Cesar, namamaga pa rin yung pasa mo sa mukha. Wala to, Linda. Malayo to sa bituka. Gagaling din to. Cesar, salamat sa pagtanggol mo sa akin kanina. Iniligtas mo yung buhay ko. Tatanawin kong malaking utang na loob yun sa'yo habang buhay. Wala yun, Linda. Basta ikaw, handa ako maging knight in shining armor mo. Hintayin na lang natin bumalik si Kiko. Nagpabili ako sa kanya ng gamot para dyan sa sugat mo. Salamat, Linda. Naku, ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Cesar? Bakit? Alam mo, aminin ko sa'yo. Simula nang dumating ka sa buhay ko, naging masaya na ako. Ewan ko ba, pero kulang ang araw ko kapag hindi kita nakikita. Alam mo, Linda, iisa lang din ang ibig sabihin dyan eh. At ano naman yun? Na-in-love ka na sa akin. Nako, sabi ko na nga ba eh. Yan ang sasabihin mo. Aamin na ako. In love talaga ako sa'yo. Talaga? Nabigla naman ako doon. Ibig sabihin ba niyan sinasagot mo na yung panliligaw ko sa'yo? Oo naman. Sinasagot na kita. Doon pa lang kasi sa panliligaw mo sa akin napatunayan ko na kung gaano mo ako kamahal. Naku, maraming salamat, Linda. Mahal na mahal kita. Nga pala, paano na mga magulang mo? Di ba tutol sila sa akin? Oo, maaaring tutol sila sa'yo kasi nga kasal ka pa dun sa una mong asawa. Pero alam ko namang mauunawaan rin naman nila tayo. Nagmamahalan tayong dalawa, kaya anong masama dun? Tsaka matagal na rin naman akong iniwan ng asawa ko, kaya kung tutusin, wala na rin naman ako, di ba? At saka ayos lang naman din sa akin kahit na hindi tayo maikasal pa. Ang mahalaga lang naman, di ba, maligaya tayo sa pagsasama natin. Pero Linda, gusto ko kapag nagkasama na tayo, kailangan aprobado ng mga magulang mo. Ayoko naman yung bigla na lamang kukunin na lang kita dun sa kanila. Yan din yung gusto kong sabihin sa'yo, Cesar. Handa naman ako maghintay sa approval nila. Naniniwala naman ako na papayagan din nila tayo magsama. Ang sa kanila lang naman siguro sa tamang panahon na tayo bumukod. Basta Linda, ako na ang bahala. Kakausapin ko ang mga magulang mo. Sige, ikaw ang bahala. Mabalik tayo sa mga pasa mo. Okay. Masakit pa ba yung may bandang labi mo? Ano, magaling na ba yung sugat? Oo, magaling na. Oh, tingnan mo pa. Oo, magaling na nga. Ay, bakit mo ko inalikan? Bakit? Ayaw mo ba? Nagulat lang kasi ako sa'yo. Hindi ako nakapaghanda doon. May sugat na nga yung labi mo. I love you, Linda. Ako rin. Mahal din kita. Popoy at Jasmine, hindi na ako nagdalawang isip pa at pinagtapat ko na kay Cesar ang totoo kong nararamdaman. At hindi naman ako nagsisi dahil naramdaman ko ang pagmamahal na hindi ko noon naramdaman kay Donnie. Naging masaya ako sa piling ni Cesar at dahil sa kanya, nakalimutan ko ang mga sakit na dinulot ng asawa ko sa akin. One who makes me happy when everything else turns to gray. Yours is the voice that wakes me mornings and sends me out into that sits quiet, listening to
Dear M.O.R. Mga kapamilya, oras na natin 9 minutes bago alas una ng hapon, mga kapamilya. Bago mag-alauna, ha? It's 1:51. Oras na natin sa atin ngayon ng Globe. Ayun, at syempre, gusto mo ba, Hasmin? Ang dami mong sinasabi kanina, Popoy. Pues ngayon mo siya sabihin. Gusto mo ba yung iyakan sa mga ganong eksena ng mag-aasawa? Kung nakakaiyak naman talaga, bakit? Pero kapag ganun Diba? Kapag ganong nagmamakaawa ka na. gusto ko ngang umalis muna. Bakit ka aalis? Kung ako nga yung lalaki, meron nga akong hindi kita kayang bigyan ng anak. Alis muna ako, lalayo muna ako. Bakit? Wag mo muna ako. Mag-asawa tayong dalawa, di ba? Oo. Kailangan ayusin nyo ng magkasabay. Oo, ang kaso problema, yung wag iyak yung ka ng tinatakasan iyak. mo. Iyak ka ng iyak eh. Lahat na lang ng pag-uusap, iyak eh. Ba't mapipigilan mo ba yung bugso ng damdamin? Bugso ng damdamin, hindi mo mapipigilan. Pero yung pag-iyak mo, baka pwede naman. Huwag ka gumawa kasi ng something na ikaiiyak ko, di ba? Wala nga akong magawa. Hindi tayo makabuo. Ba't kailangan mo ngang iwan yung babae? Di ba? Yun eh. Kasi nga. Bakit hindi kayo makaintindi na hindi nga kaya na mawala nga kayo at mahal na mahal nga kayo? Ano ba naman? Gusto lang muna lumayo. Ayaw na nga bumalik, di ba? Sinabi na nga ayaw bumalik. Paano nga iyak Hindi ng na nga- iyak? Hindi na daw Feeling ko mahal. na-irita dahil sa iyak ng iyak si Ano to? Ano pangalan nito? Si Linda. Si Linda. Yun ang basihan ng pagmamahal mo? Oo. Doon kita masusukat sa pag-iyak ko lang? Oo. Mag-give up ka na agad? Oo. Di give up na. Charing. Charing. Madali naman akong kausap. Kwenta. Madali naman akong kausap. Yeah, Ayoko pero na hindi, naman umpisa pa umilit. lang parang ang bigat-bigat. Kahapon yung storya natin, parang nabigyan sila ng milagro. Tama. Nabigyan ng milagro na eto parang hindi naman konektado ron, pero meron silang parehong problema Correct. naman na sila laki At naman saka, na may problema. nakakainis yung lalaki lang. Oo, ang hindi ko lang di magets dito, bakit nga lumayo ito? Correct. Yun nga, na parang hindi naman pwedeng sabihin mo na hindi na kita mahal. Pag isang umaga hindi na kita mahal, napaka-unfair naman nun sa part ng babae. Siyempre Or kahit naman. sino man, di ba? Babae man na magsabi na napaka-unfair naman na, aray, just woke up one day na hindi mo na ako mahal. Mag-asawa tayo, hello. Pwedeng ganun, pero bigyan mo ko ng tamang mga rason. Tama. Na mga naman. Kasi for sure may dahilan bakit hindi mo na mahal, di ba? Nag-deteriorate yan. Hindi naman biglang, ang lakas ng topak, te. Correct. At saka, pag mga ganon, bigyan yung pagkakataon naman para mabigyan ng pangalawang pagkakataon niya na ayusin. Aha. Diba, wag yung nagdesisyon na lang kayo basta-basta. Konsultahin nyo rin yung asawa ninyo. Sabihin nyo maging fair enough kayo. Kayo na ngayon mangiiwan, diba? Nakakainis lang ton si Donnie. Si Donnie. Donnie, pag nakita ko, papatira ko talaga to. Patira ko talaga to, Dong. Ay, nako. Dali, nakakainis lang naman Naiirita dito. ako, Bigla na lang aalis, bigla na lang maghahakot ng gamit. Iiwan ka na walang dahilan, di ba? Oo, hindi ganun. Lalo na kasi nandun sa sulat, kalakip ng sulat sa atin ni Linda, hindi pa nakabayad ng kuryente. Nandun pati yung Hindi bill. pa nakabayad ng tubig. Correct. Tapos aalis ka na lang ng ganun dahil sa maliit na problema Yun nga, mo. nakakaloka nga eh. Kakalakip ng sulat na ibinigay, yung statement of account, statement of bills. Naloka ako, sabi ko, ano to? Tayo ba magbabayad nito? Akala ko bigyan ng advice, hindi Kaya, pa ni pera, ha? Yun ang dahilan kung ba't iyak na ng iyak si Linda. Oo, parang gusto rin namin maiyak. Charing lang. Hindi, pinasasaya lang po namin kayo. Pero nakakatuwa rin naman si Ate Linda dahil iniyak niya ng iniyak yung sakit na naramdaman niya at na-meet niya na nga itong si Sarcy. Di ba? Sarcy, Cesar. Sarcy, Okay. Cesar. Okay ba? Di ba nga? Yes. Si Cesar, naswabing-swabing boses. Sige na, Cesar, go. Ito, basahin na nga muna natin yung mga text messages sa ating mga listeners. Hi, Popoy at Tasmin. Happy lunchtime po. Naku, Ate Linda. Sana nga si Kuya Cesar na ang tamang lalaki para sa'yo na makapagbibigay ng maraming anak. It's me, seryo. Yan. Eto naman nga susunod. Sige. Sa boses niya, Cesar. Pagpatuloy mo yan. Sa isang Sabi linggo tayo niya, matatapos. Janet Randoy,
Magandang umaga sa inyo, Guapopoy at Gandang Hasmin. Kung nagmamahalan si Ate Linda at ako na si Cesar, ipaglaban niyo po. Whatever it takes. Pero paano kung bumalik si Kuya Donnie? Fully recovered na nga ba si ate sa kanya? Happy listening to my cousins Beth, G, Chuchay, and Ging, and all of the boys of Bulacan. Yan ang sabi ni Jeneth Randoy. At Ay. syempre, Hasmin, Ano? basta radyo, dalawa lang yan. AM at FM. Tama. Wala nang iba pa. Tama. Tapos biglang demonyong tawa. Ano to? Tarito di Popoy. Nagpapadiscover. Ang dami ng racket. Gusto mo pang dramatista, ha? Wala nang oras eh. Good afternoon po, Gandang Hasmin at Poging Popoy. Sometimes po may mga problema na hindi na kayang dalhin o kailangan nang i-give up kahit alam mong mahal na mahal mo siya. Sabi nga po, pag may umalis, may darating. Si Libay Heradura po ito ng Pagalangan, Victoria, Laguna. Ito, sabi naman ni Jenny Rose, Popoy at Hasmin, masyadong nasaktan si Ate Linda kaya Donnie. Kaya naman pinilit niyang makamove on at ayusin muli ang buhay niya. At dahil sa natagpuan niya na ngayon, si Cesar, ay muli na namang binuksan ang kanyang puso. Kahit ito'y walang kasiguraduhan. Ganyan talaga ang buhay pag-ibig. May umaalis at may dumarating. Na ano lang ako, Hasmin, kasi itong si Linda, ayaw nung magulang niya, no? Kaya Cesar. Dahil may asawa raw si Cesar. Si Linda rin naman, may asawa rin. Tama. Diba? Kaya medyo may komplikasyon ako nakikita. Kaya tignan natin kung gaano yung ka-complicated mamaya sa part 2. Samantala, ito, last test na natin to galing kay Noela Mesa o Noela de Mesa. DJ Hasmin at DJ Popoy, grabe naman si Kuya Donnie. Siya na nga ang may differential, siya pa ang ma-pride. Ayan. At galing yan kay Noela de Mesa ng Parañaque. Gusto ko rin malaman sa second part ng story, Hasmin, kung ito ba si Kuya Donnie ay defense mechanism lang niya. Yung gusto niya talagang lumayo, gusto niya mapag-isa lang muna. Ako gusto ko malaman, ano ba talagang dahilan ni Kuya Donnie? Kasi kung yun lang naman, kung sa akin mangyari yan, mas pipiliin ko na nandun ako kasama yung mahal ko sa buhay. Kung gusto ko mang umuwi muna sa bahay namin kasama ang mga magulang ko, isasama ko yung asawa ko. Kung sa akin nangyari to. Hindi sa'yo. Hindi. Salamat naman. Ayan. Pero si Donnie, nandun daw siya, pero nandun nga kaya talaga si Kuya Donnie. Ewan natin kung ano nga ba ang dahilan niya, malaman sa second part nitong storya na ipinadala sa atin ni Linda sa Dear MOR. At syempre, ang mga liham nyo, hinihintay na rin po namin, ma-feature na dito sa Dear MOR. Mag-email po kayo sa dearmor1019@yahoo.com. Yon, kung hindi naman marunong mag-email, pwede po dun sa classic na pamamaraan. Sumulat sa inyong mga paborito, mga papel, intermediate, yellow pad, mga stationery, Oslo paper, Manila paper, ano pa ba, tissue paper, kung kaya po. Sige, kung trip nyo lang, Oo. Sa ano pa bang mga paper? Kokomband. Sa carbon paper. Short o long? Carbon paper siguro. Wala pa nagpapadala sa atin, no? Wala pa, try nyo Tapos black ballpen ang gamitin nyo. Sa carbon para mas paper. Madaling mabasa. Oo. Tapos, malinaw na malinaw. Ayan, tapos ito top lock to yun sa mukha muna ni Yasmin para magmarka yung mga letra. Sa bagay, kasyang-kasya yun, yung buong liham, no? Oo naman. Buong liham, talaga. Buong liham. Isang ganun lang sa mukha ni Yasmin. Salamat naman sa iyo nang gagaling yung mga ganyan, Yasmin. Oo naman. Alam ko naman kasi yun. Alam naman kasi kung ano kakayanin ng mukha. Naman pa naman, sumantik mo na malaman ni Batman. Saring. Plang! Ganitang kasirolang butas-butas at iba pa. Kung ano-ano na naman mga sinasabi mo. Yan yata yung lengguwahe ng ng kinalaban ng Gilas kagabi. Kori Kong Kangkong from the land of King Kong Hong Kong. Ang dami last Sige. na yan Ito na yung address namin mga kapamilya ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguerra Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear MOR. At syempre, ito nga po ang salitang Argentinian. Ayan na nakalaban ng Gilas Pilipinas kagabi. Yung address natin, Hasmin?
Dito? Malamang naman sa bahay. Argentina. Okay, Argentina. Yung kalaban ng Gilas kagabi. Pwede niyo po ipadala yan sa NABS, NABN, NABS, NABN Corporation, Nirnyet Nisngeras Niliman Nyesoniti. Ayon, Tuk. Don't nyo ipakila. I-care of sung nyo sa annex sa Nirnyam Nyonyar. Saan? Nirnyam Nyonyar. Doon, chick ha. Siguraduhin yung may ano yan. May firmatology. Oo. Para alam namin na kayo talaga. Ay, nako, Hasmin. Mamimiss ko Tapos yan. kung... Mamimiss kita. Nahulo ka. Tapos kung betchay nyo, maglakip kayo ng kurachi. Kahit mo tig 5 hash lang kami. Kahit tig Hawaii 500 lang. Carry boom na yon, hindi na masama. Yeah, so Ilocano. Ang hirap naman na pinagkako. Ilocano. Dami naman. Ano yun? Sige na. Sa ano? Address? May Ilocano ba address? Iipaw ityo, Ijaya, ABS-CBN, Sergeant Isguera Street, Diliman, Ilocanong Quezon City. Becky. Ang dami, ang hirap na tumigil. Hindi ako prepared. Ilocanong Becky, go. Si Hasmin, hindi kaya. Hindi ako naniniwala. Ano to, playtime? Oo. Sa mga agdingding kada kametsi, ipaw ityochi, dagita kastayo urge, dagita letters you, ABS-CBN, Sergeant Isguera Street, Diliman, Quezon City. No kayat yochi ti agipanchi ti kwartari ti keri boom boom lang yon chi. Siga limagasot kaming duwatok ni Arnold. Tapno nasayaan kami. Ay, ano po? Arnold ko na. Tapno nasayaan kami kinagyehe kami nga duwachi. St. Jochi. Ayan. O, sige, ibang lengguwahe naman. Sampal gusto mo. Yompal gusto mo. 102. Yan po ang ating tamang oras. Kasama nyo kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy at napakatalentado kong kapartner na mamimiss ko. Nang ilang araw lang ilang naman. Ayan, baby girl Hasmin, mga kapamilya. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR 101.9. My only radio for life. Dear MOR. Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Feeling. Dear MOR. Popoy at Hasmin, sobra ang pasasalamat ko noon sa Diyos sa pagkakabigay niya kay Cesar sa buhay ko. Labis kong minahal si Cesar at ganoon din siya sa akin. Pero minsan, hindi maiiwasan na dumating ang mga pagsubok sa buhay namin at isa na roon ang pagkakadestino niya sa malayong lugar, sa Albay. Dahil doon ay nagkawalay kami pero hindi pa rin kami nawawalan ng komunikasyon sa isa't isa. Pero hindi ko inaasahan ang pagbabalik ng aking nakaraan dahil nagtagpo ulit ang landas namin ni Donnie. Andito na tayo. Baba na tayo. Iwanan mo na lang dyan yung helmet. Ang ganda naman ng tanawin dito. Teka nga, anong lugar ba to? Well, gusto ko lang i-share sa'yo yung pinakapaborito kong lugar. Si Tito Mano yung una nagdala sa akin dito. Halika, panik tayo dun sa burol. Paano ba tong motorsiklo ng tito mo? Baka manakaw to. Naku, huwag kang mag-alala dyan. Hindi mananakaw yan. Walang magnanakaw dito. Barangay captain kaya si Tito Manoy dito. Takot lang nila. Tara na sa taas. Sige, Donnie. Dito na tayo pumuesto. Upo tayo sa damuhan. Sige. Ang lakas ng hangin dito sa tuktok. Ang sarap ng simoy. Alam mo ba, Linda, tuwing may problema ako kaya namimiss kita. Pumupunta ako dito. Malanghap mo lang kasi yung sariwang hangin tapos makita mo yung magandang tanawin. Makakalimutan mo lahat ng problema mo. Kung sa bagay, tama ka. Saglit na nawawala yung pangungulila ko kay Cesar.
Mahal na mahal mo pa rin talaga yung lalaking yun? Oo, Donnie. Mahal na mahal ko si Cesar. Pero hindi ko alam kung mahal pa rin niya ako. Aminin ko sa'yo, Donnie. Hindi ko maiwasan ng mag-alinlangan kung tutuparin pa ni Cesar ang pangako niya sa akin na babalikan ako. Oo, may komunikasyon pa rin kami. Pero hindi pa rin sapat yon para mapatunayan sa akin na mahal pa rin niya ako. At paano mo naman nasasabi yan? Kasi sa tuwing kausap ko siya, para pa siyang nagmamadali na hindi mo maintindihan. Hindi na rin siya sweet tulad ng dati. Ayaw ko namang isipin na nanlalambing na siya sa akin. Pero sa para ng pakikipag-usap namin sa phone, para bang wala na siyang ganang kausapin ako. Donnie, sa totoo lang, nasasaktan ako. Naiintindihan kita. Hindi kita masisisi kung nag-aalinlangan ka na kay Cesar. Kaya nga pinapasa Diyos ko na lang ang lahat. Kung kami talaga ni Cesar, edi okay. Pero kung hindi, okay lang din. Magiging maayos rin naman siguro ako. Huwag ka mag-alala. At nandito naman ako eh. Bakit ka ba nagbabalik ha? Ano bang kailangan mo sa akin? Gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo sa pang-iiwang ginawa ko. Napakawalang kwenta kong asawa. At sobra ako nakukonsensya dahil dun. Matagal na kitang napatawad, Donnie. Linda, gusto ko kasing bumawi sa'yo eh. At kahit nahiwalay nga tayo, sa mata ng batas, asawa pa rin kita. Donnie. Alam mo ba, sabi sa akin ng doktor, magaling na raw ako sa sakit ko. Pero hindi pa rin ako magkakana kasi hindi pa rin siya sa pagkalalaki ko. Inborn na daw yun. Hindi raw yun epekto ng sakit ko. Baog ka lang talaga? Oo. Pasensya ka na kung hindi kita mabibigyan ng anak. Mabuti na rin yun at hindi tayo nagkaanak. Mas malaki ang problema natin kung may anak tayo. Magiging kawawa lang siya kasi hiwalay ang mga magulang niya. Linda, may sasabihin sana ako sa'yo. Kaso, hindi ko alam kung dapat ko pa bang sabihin to. Tungkol ba saan yan? Tungkol sa nararamdaman ko. Linda, mahal pa rin kita. Donnie? Seryoso ka? Mukha ba akong hindi seryoso sa lagay na to? Oo, mahal kita. Nagkamali ako nung sinabi kong hindi na kita mahal. Simula kasi nung nawala ka sa tabi ko, doon ko lang nalaman yung importansya mo sa buhay ko. Donnie. Huwag ka mag-alala, Linda. Tanggap ko na imposible nang magkabalikan pa tayo. May Cesar ka na. Ang malagay na sabi ko yung nararamdaman ko. Linda, tandaan mo, kung saan ka masaya, doon ako. Ay, kung hindi lang dumating si Cesar sa buhay ko, baka nagkabalikan pa tayo. Hay, halika Donnie, bumaba na tayo. Di pa naman tayo gano'n nagtatagal ah. Nahihilo na kasi ako. Gusto ko na magpahinga. Okay, sige. Popoy at Hasmin, wala na akong nararamdaman para kay Donnie. Pero naging magkaibigan pa rin kami at hindi siya tumigil noon sa kakasuyo sa akin kahit alam niyang wala na siyang pag-asa na mahalin ko pa siya. Sa pagkakataong yun, si Donnie naman ang naghabol sa akin. Habang wala si Cesar, sinamantala niya ang pagkakataon at siya ang naging kasama ko sa mga oras na kailangan ko ng masasandalan. Hanggang sa dumating na nga ang isang malaking pagsubok sa buhay ko. Anong oras na ba? Teka, 3:00 na pala ng hapon. Ay, ang lakas naman ng ulan. Tagal naman ni Cesar. Teka nga, makontak nga siya. The number you have dialed is now unattended. Please try your call later. Nasaan na kaya si Cesar? Sana tumawag naman siya. Nag-aalala na ako sa kanya. Teka, sino kaya to? Hello? Linda. June? Bakit ka napatawag? Teka, umiiyak ka ba? Linda, si Cesar. May nangyari sa kanya. Anong nangyari sa kanya? Masama yung nangyari. Na-aksidente yung motor na minamaneho niya sa EDSA. Tumawag sa amin yung mga pulis at ang sabi niya dinala daw nila si Cesar sa ospital. Doon sa Quezon City. Sa lukuyan daw nag-aagaw buhay si Cesar
saan siya dinala? Sige, itetext ko na lang sa'yo yung buong address ng ospital. Bilisan mo, Linda. Nakikiusap na ako. Pumunta ka na rito. Sige, Jun, pupunta ako. Hintayin mo ako dyan. Kayo po ba yung kaatang namatay? Hindi. Girlfriend niya ako. Ganun po ba? Nakikiramay po ako sa inyo. Ma'am, sisimulan na po namin yung embalming procedure sa kanya. Ma'am, nakikiusap po ako. Pwede po bang bigyan niyo ako kahit kaunting minuto lang na makasama ko yung boyfriend ko? Sandali lang po ito, ma'am. Sige ho. Pagbibigyan po namin kayo. Cesar! Bakit nangyari sa'yo to? Bakit mo ako iniwan? Mahal na mahal kita, Cesar! Cesar! Diyos ko! Bakit mo kinuha sa akin ang nobyo ko? Cesar! Mahal na mahal kita! Ma'am, pwede na po ba namin simulan yung pag-iimbalsa mo sa bangkay? Nauunawaan ko po yung nararamdaman ninyo. Sasamahan na lang po kayo ng isa sa mga tauhan namin palabas. Laksan na lang po yung loob niyo, ma'am. Sige, lalabas na ako. Linda. Noni! Ako sa pinakita mo sa akin kanina. Eto, napasugod ako. Siya nga pala, nakikiramay ako. Noni! Patay na si Cesar! Hindi ko matanggap, Noni! Linda, palakasin mo lang ang loob mo. Hindi natin alam ang dahilan ng Diyos, pero sigurado naman na may dahilan siya kung bakit niya binigay ito sa'yo. Linda, kaya mo yan. Wala na si Cesar! Paano na ako? Ano nang gagawin ko, Donnie? Nandito naman ako eh. Linda, asawa mo pa rin ako, kaya kahit anong mangyari, wala pa rin kitang tulungan. Kung wala man sa'yo si Cesar, meron pa rin magmamahal sa'yo. At ang asawa mo yun. Popoy at Jasmine, para akong pinagsakluban ng langit at lupa noon dahil ang inakala kong panghabang buhay kong makakasama ay babawiin rin pala. Pero buti na lang at andyan si Donnie. Siya ang naging kasakasama ko noong nagluluksa ako sa pagkamatay ni Cesar. Di nagtagal, tinulungan rin niya akong makamove on. Minahal niya ako kahit hindi ko siya kayang mahalin. Alam ko, Popoy at Jasmine, nasasaktan siya sa ginagawa ko sa kanya, pero tinitiis niya yon alang-alang sa pagmamahal niya sa akin. Ay, buti at nag-aya ka dito sa park. At least gumagaan ang pakiramdam ko. Tama-tama, walang ganong tao kaya makakapag-relax ka dito. Nga pala, Linda, di ba may sasabihin ka sa akin kanina? Ano ba yun? Donnie, sorry. Ha? Sorry? Nagsusorry ka ba sa akin kasi hindi mo na kayang makipagbalikan pa sa akin? Oo, yun na nga. Sabi ko na nga ba? Sorry, Donnie. Oo, pinatunayan mo sa akin na nagsisisi ka na sa mga kasalanan mo sa akin dati. Napatunayan mo na rin sa akin na mahal mo ako. Ikaw ang naging kasakasama ko sa mga oras na malungkot ako. Ikaw ang nagpasaya sa akin. Pero Donnie, hindi pa ako handang makipagbalikan sa'yo. Naiintindihan kita. Pero, Linda, wala ka na ba talagang nararamdaman para sa akin kahit katiting lang? Donnie, hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo ngayon. Di mo na pala ako mahal. Kung sa bagay, kasalanan ko din naman. Nasa akin ka na dati, pinakawalan pa kita. Ayun tuloy, nawala na yung pagmamahal mo sa akin. Ay, napakatanga ko talaga. Nasa huli talaga ang pagsisisi, no? Pwede naman tayong magsimula bilang magkaibigan.
At saka hindi ko pa naman sinasara yung puso ko para sa'yo. Malay mo, isang araw, magising na lang ako na mahal ulit kita at handa na akong makipagbalikan sa'yo. Donnie, sana sa mga panahong yun hindi ka pa rin nagsasawang mahalin ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magsasawang mahalin ng asawa ko. Nga pala, Donnie, may ibabalita pala ako sa'yo. Natatandaan mo pa ba yung kinuwento ko sa'yo na nag-apply ako bilang domestic helper sa Malaysia? Donnie, natanggap ako. Aayusin ko na lang yung mga requirements ko, tapos aalis na ako papuntang Malaysia. Talaga? Ganun ba? Naku, magkakahiwalay din pala tayo. Isa sa mga dahilan kaya hindi pa ako handang makipagbalikan sa'yo kasi marami pa akong gustong patunayan sa sarili ko. May gusto pa akong hanapin sa buhay ko na hindi ko pa alam kung ano. Sana, Donnie, suportahan mo ko. Makakaasa ka sa akin, Linda. Buong-buong suporta ko sa'yo. Ay, good luck na lang sa pagpunta mo dun sa Malaysia. Palagi ka mag-iingat dun. Makakaasa ka sa akin. Mamimiss kita. Ako rin naman, Donnie. Linda, kung sakaling mapagdesisyonan mo bumalik sa akin, huwag ka na magdalawang isip pa. Hihintayin kita. Sige, Donnie. Kapag naging malinaw na sa akin ang lahat, agad akong babalik sa'yo. Pwede ko bang hawakan ng kamay mo? Oo naman. Eto. Popoy at Hasmin, sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagkakaibigan namin ni Donnie. Pero hanggang ngayon ay umaasa pa rin siya na magkakabalikan kami. Ako naman, hindi ko naman sinasara ang puso ko sa posibilidad na mahalin ulit ang asawa ko. At kung mangyayari man yun, ay ipagpapasalamat ko yun sa Diyos. Pero sa ngayon kasi ay wala pa akong nararamdaman para sa kanya maliban sa isang kaibigan lang. Popoy at Hasmin, ito lamang ang istoryang maibabahagi ko sa iyo ngayon. Kung sakaling matutunan ko na ulit mahalin ng asawa ko, ay sasabihin ko sa inyo agad-agad. Muli, maraming salamat sa pagkakataong tulad nito. Sana mabasa nyo ito. Hanggang sa muli, lubos na nagpapasalamat, Linda.
Dear M.O.R. $1:34, yan po ang ating tamang oras, mga kapamilya. Oras na natid sa atin ngayon ng Cobra at ng Emperador Light. Ayos sa ending, Hasmin, ha? Babalitaan pa raw tayo na lang niya, Linda. Pero nakakalungkot yon, di ba? Na ikaw, para sa mga mag-aasawa, ang lakas ng loob mong umalis sa kadahilan ng sabihin na nating meron kang sariling dahilan na malamang kasi ganun kabigat ang dating para sa'yo na dapat sana meron kasi mga problema, Asmin, ang mga mag-aasawa na pwede niyong pagtulungan. Tama. Hindi tama yung ginawa nitong si Donnie na oo nga, pagpalagay natin ang defense mechanism niya. Diba? Na nakukulangan siya sa sarili niya, na hindi buo ang pagkatao niya dahil hindi siya makapag-produce ng anak. Correct. Pero hindi, ayaw kang iwan nga nung okay lang, nanggaling na mismo sa bibig ng asawa mo na sasamahan kita kahit anong mangyari. Correct. Malaking check. O Kaya ngayon, ikaw ngayon ang hahabol-habol. Correct. Pero kung ako kay Ate Linda, sa katanungang babalikan ko pa ba ang aking asawa o hindi? Ikaw, Hasmin. Total, ako, nagkahiwalay na rin naman kayo. Tama. At may pagkakataong ka makahanap ng iba na capable. O may kakayanan na bigyan ka ng anak. Tama. Ako, I won't close my doors, Popoy. Pero, hahayaan ko munang ma-inlove ako sa kanya ulit. I'm not gonna say yes again just because gusto ko magbalikan kami kasi may pinagsamahan kami. Tsaka dahil kasal kayo. Correct, dahil kasal kami. Kasi after all, di ba, yun nga, after all, kasal pa naman din tayo, di ba? Pero, babalikan kita for the reason or for the sole reason na kasi nararamdaman ko o naramdaman ko na mahal kita. Na nambalik yung pagmamahal. So, I will let myself fall for you again. So, Ate Linda, kung akong tatanungin mo, I will keep my doors open. Hahayaan ko ang sarili kong mahalin siya kung yun talaga ang mararamdaman ko. Yun. Diba? So, keep your doors open while keeping your legs closed muna. Yes, yan ang importante. Close ang Close muna ang legs. Yes, today. Open arms but close legs. Yes, today once more and forevermore. Pwede mo kong yakapin. Correct. Pero hindi pwedeng. Okay, go. Yeast na pampaalsa. At baka umalsa na naman. Charing. Ito na nga ang ating mga text reactions. Good PM. DJ Yasmin and Popoy, ang ganda ng kwento nyo ngayon. Siguro sila ni Linda at Donnie talaga ang para sa isa't isa. Galing kay Arnie ng Makati. Ito, gandang hapon sa inyo, Gwapopoy at gandang Asmin. Ang buhay talaga sadyang mapabiro. Tulad na lamang kila Ate Linda at Kuya Donnie. Sinubok sila ng mga problema pero naging maayos din naman. Andun pa rin ang pag-asa na magkabalikan ulit sila bilang mag-asawang muli. Sabi ni Jen ng Dasma Cavite. Yun Hasmin, yung word na pag-asa. Yun yung nandito, nilalaman nitong storyan to. Correct. At least, diba, hindi niya pinagdamot yung pagkakataon na ginawa ni Donnie noon, na pinagdamot niya yung pagkakataon na maayos ang problema. Diba? Kaya naku, Kuya Donnie, ikaw, wag mo na sanang ulitin yung pagkakamali mo noon. Diba? Test of character din to para kay Kuya Donnie. Tama. Diba? Makapaghintay ka nga ba? Correct. Ganda nga Asmin at Gwapopoy, masayang nakakainis ang kwento today. Masaya dahil nagkaayos silang mag-asawa ni Donnie. Nakakainis dahil nawala si Cesar. Siguro si Cesar ang paraan para magkaayos kayong dalawa. I'm Lyra Suarez ng Gate to Parola, Tondo, Manila. Hello po sa inyo dyan sa mga nasa Parola. Ito, sabi niya, Ruesil Danyo, ang sakit naman. Naalala ko tuloy yung past ko sa storya ni Ate Linda. Ay nako, pag-ibig, bakit ba naman kasi pagka nagkatagpo ang dalawang tao, kadalasan nagkakalayo at nasa huli lagi ang pagsisisi, pero mahalagang nakapulot ng aral sa bawat pangyayari. Mula naman kay DJ Erilia, sana maging matagumpay sa career si Ate Linda at kung maramdaman niyang mahal pa niya si Kuya Donnie, give him a chance kasi nagsisisi naman na siya sa mga nagawa niya at nakita mo naman na sincere siya sa'yo. Love is sweeter the second time around. Yan kay
ay galing kay DJ Erilia. Yun. Madaling sabihin na nagsisisi ka pero Yung ipakita mahirap mo. gawin yan. Tama. Kahit hindi mo na maipakita, yun sa sarili mo lang. True. Ayun, yun ang dapat ngayong gawin ni Kuya Donnie. Ito, sabi ni Frankie Lazaro, Guapopoy at Gandang Asmin, ang ganda po ng kwento dahil may aral. Kaya dapat pag may taong nagmamahal sa atin, huwag nating hayaan na mawala sila sa atin. Dahil baka pag nawala sila, di natin kayanin. At sa huli, kahit pilitin pa nating ibalik ang dati, ay di na natin magagawa pa. Very well said, Frankie. Thank you. Anyway, ayan, Ate Linda, sana ay makapag-isip-isip ka doon sa mga sinabi namin. At sa lahat ng mga katulad ni Kuya Donnie, kayo mga kapamilya, ikaw mister or Mrs., kung meron kayong problema at you feel like giving up, huwag niyo bastang iiwan yung partner ninyo. You have to solve it ng magkasabay and be transparent sa isa't isa. Yun. Correct. Yan, obligasyon ninyo, responsibilidad ninyong ipaalam sa partner ninyo. Ano bang problema? Anong problema? Bakit nagkaganito? At obligasyon nyo rin na bigyan ng pagkakataon na masolusyonan yung mga problema nyo na magkasabay. Yan. Tsaka, syempre, para dun sa mga iba, di ba, Hasmin, akala natin, nung nililigawan natin yung mga partner natin, kilala mo na sila. Alam mo na kung saan nakapwesto ang bawat nunal sa labas at yung ugali nila, akala mo, no. Kada gising mo sa umaga, may iba kang madidiskubre sa pagsasama ninyo. Yun lang po yun. Yung iniisip natin sa asawa natin na ganito naman siya, ganun. Siguro, yun yung madalas niya nagagawa. Pero yung mga unexpected, bibigyan nyo naman ng konting room for improvement, syempre. Huwag nyong pababayaan na hindi nyo pinapansin na sinasabi mo sa kanya, uy, ganito ka pala. Hindi ko alam yan, Hasmin, na hindi ka pala malakas kumain, hindi ganyan. Hindi pala talaga babae. Alam yun. Wala alam na pagawa lang pala yan. Charing. Salamat, Dok, lang pala yan. Charing kyan. Kaya mga kapamilya, every day is a new day. Ayan, para sa mga couple. A new day for another discovery. Ayan, 20 minutes bago mag-alas 2 ng hapon, mga kapamilya. At oras na yan, hatid saan ngayon ng Globe. At syempre, programang ito hatid saan ngayon ng V-Fresh, ayosdito.ph at ang TGP, The Generics Pharmacy. Mga kapamilya, ang inyong mga sulat, ang inyong mga liham, hinihintay na namin. I-email nyo sa dearmor1019@yahoo.com. Yon, kung di marunong mag-email, walang problema. Ito ang address namin, dali mo ng personal o kaya naman via snail mail. Ayan, at eto, sulat mo na, kuya, ate. Dadahan-dahanin ko, ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguerra Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear MOR. Kami po ang inyong mga nakasama. Ako si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Mga kapamilya, susunod programang pinakamasaya tuwing hapon. Happy hapon. Kasama si China Pops. Dito lang yan sa MOR 101.9. My only radio for life.